May ilang buwan pa tayo bago mag-Halloween. Pero lately, laging napapag-usapan ng horror stories among my cycling friends. Siguro dahil binuhay ko na naman yung isang viral story tungkol sa isang siklistang hindi tumawag ng ambulansya. In this episode, I'll share some spooky biking stories. This is Lester Baviera and you are listening to Tambike Session, an anima podcast. Recently, nahilig akong gumawa ng content sa TikTok. Yung original na goal ko talaga doon ay mag-upload ng mga fun stuff kagaya ng food reviews, travel, vlogs, something na magdo-document lang sa kung ano yung nangyari sa araw ko. It was something to distress lang sa ginagawa kong trabaho and perhaps a break from doing cycling content na ginagawa ko na for almost 3 years araw-araw. Don't get me wrong, I still love doing bike-related content. Pero itong TikTok parang break lang. In fact, some of the videos that went well on my TikTok ay tungkol sa cycling. And yung pinakaunang video ko that reached 1 million views ay tungkol din sa pagbabike na nagkataon din na horror story. To our listeners na hindi pa alam ang storya tungkol sa ambulansya, I'll tell it here. At para sa mga alam na, pakinggan nyo na lang ulit. Here it goes. Mga 2 years ago, pauwi ako galing trabaho at dumaan ako sa Ayala Avenue. Tapos, may nakita ako na parang komosyon ng mga tao. Merong na aksidente. Pagsilip ko, merong isang lalaki na nakakulay pula na damit at may helmet na itim. May malaki siyang hiwa sa muka at ang dami niyang dugo sa katawan. May sumigaw sa akin, "Tumawag ka ng ambulansya!" Natakot ako kaya umalis at nagbike na lang ulit ako pauwi. Pagkatapos ng ilang araw, nabalitaan ko sa Facebook na sumabit pala yung gulong niya sa butas ng kalsada. Tapos nahagip siya ng mabilis na sasakyan. Hit and run. Dead on arrival. Natakot na ako magbisikleta. Dahil sa pandemic, nagbike ako ulit kasi ang hirap sumakay. Mas maayos na ngayon kasi may bike lanes kahit papano. Pero minsan, nawawala at hindi lahat ng daan ay meron. Madami pa ring butas na delikado. Ingat na lang talaga. Pero syempre, sana protected ang bike lanes. Isang beses, may biker akong nakasabay sa Ayala Avenue. Nakipagkwentuhan siya. Masarap magbike kapag chill lang ang pace at may kasama. Pagdating namin sa stoplight, binulungan niya ako. Next time, kapag sinabing tumawag ka ng ambulansya, tumawag ka ng ambulansya. Nakakulay pula siya na damit at itim ang helmet. Bigla kong napansin yung hiwa sa mukha niya. Nag-green ang traffic light. Pumedal siya palayo at hindi ako nakagalaw. That was the story na recently nag-viral sa TikTok. In-upload ko siya during the week that we were protesting against the removal of the bike lane sa Ayala Avenue. It's a work of fiction. Gawa-gawa ko lang yan. At matagal ko na yan sinulat. Noong 2020 pa, and it was first uploaded sa Facebook and Instagram ng first bike ride. Ang setting pa nga niyan ay sa Taft. When I uploaded it nung first time, it did not do well. Sobrang konti lang nung nagbasa ng story na yan at hindi siya ganong na-share sa mga tao. After a year, I posted it on Twitter and it kinda blew up. It garnered around 28,000 likes and almost 6,000 retweets. So, parang it was a lesson learned about content creation na okay lang mag-rehash ng stories kasi baka maka-reach siya ng tamang audience sa tamang panahon. Which what happened when I did that on Twitter. Fast forward ngayong 2023, kailangan kong mag-upload ng something sa TikTok and wala akong ma-upload kasi sobrang busy namin arranging stuff for the Makati Bike Lanes protest. So, ang ginawa ko, nirehash ko na naman yung horror story na yon and made it into a TikTok version na relevant sa pinaglalaban namin. Kaya from Taft, naging Ayala Avenue yung setting ng story. And to my surprise, it went well. Parang in 2 days, I managed to get massive followers sa TikTok. Tapos yun yung naging first million views ko na video.
So as of this recording, parang nasa 3.5 million views na siya. Medyo wild. Nagulat talaga ako. And people are starting to ask for more horror stories. So gumawa ako ng content about horror. Mga kwento ng kaibigan at tsaka mga kwentong gawa-gawa ko lang. Yung mga on the spot kong naisip kung saan lang ako ma-inspire. Let me tell you, I'm not a fan of horror stories. Yun nga ata yung least favorite genre ko eh. Napapagod kasi ako mag-consume ng spooky content or siguro natatakot lang ako. Pero, well, okay lang naman. Kasi masarap din pala manakot ng mga tao kasi nag enjoy sila doon. So, kinontinue ko lang yung paggawa ng horror content. Tapos, yung mga tao, they are asking me to do a podcast about horror stories. Sabi ko, nung one time na nag-TikTok live ako, na just listen to Tambike Session at mag-upload ako ng episode about horror stories. Kaya this episode happened. So, my cycling friends knew about my horror stories at yung iba sa kanila ay nagshe-share ng mga kwento nila on or off the saddle. So, one classic story is about the lady in Balete Drive. Yung mga matatandang siklista, sinasabi nila na iniiwasan daw nilang magbike sa Balete Drive dahil nga merong babaeng nagpapakita. Babaeng nakaputi. Yung story nito ay galing dun sa urban legend ng isang babaeng, yun nga, na naka-white, na nagpapakita at nakikisakay sa mga sasakyan. Of course, it's different kapag nagbabay ka, pero nagpapakita pa rin daw. Naalala ko na every time na dumadaan kami dun sa Balete Drive, parang sobrang lamig ng feeling. Tapos, di mo ma-explain kasi nga alam mo yung story na meron nga daw nagpapakitang white lady doon. May istorya din sa Marilake na laging kinikwento sa mga tao kapag nadadaan sila habang nagshe-share a loop. So tuwing gabi daw, merong isang lalaking nagkakaroon ng problema sa pag-iisip na laging humihiga sa gitna ng kalsada ng Marilake. Hindi mo siya mapapansin from afar. Parang may isip mo na meron lang nakaharang sa kalsada. Maya-maya, kapag napapalapit ka na doon sa puting item na yon, mapapansin mo na tao pala yung nakahiga. Tapos bigla siyang tatayo at mga habol ng mga dumadaan na siklista at motorista. Kaya raw wag ka raw magpapagabi sa Sierra Madre dahil baka bigla mong makita yung lalaking nakakatakot. Meron din namang mga horror stories from real life. May isang beses na nagbabike ako sa isang madilim na kalsada sa Maynila. Hundido ata yung mga street lights. Tapos ako lang mag-isa sa kalsada. Maya-maya, biglang may tatlong siklistang lumapit sa akin. Mabilis yung takbo nila nung umpisa. Rinig ko mula sa likuran ko. Tapos, lumalakas yung tunog dahil lumalapit sila sa akin. Kinakabahan na ako nun. Tapos biglang bumagal yung padyak nila nung nasa gilid ko na sila. Mas lalo akong natakot. Maya-maya, nagsalita yung nasa harap ko. Boss, magkano bike mo? Hindi ako nakasagot. Para akong nanlamig. Kasi baka mamaya kung ano gawin niya sa akin. Madami pa naman akong naririnig na kwento ng mga masasamang loob. Pero sinundan niya kagad. Naghahanap kasi kami ng road bike na kagaya ng bike mo eh. So medyo na-judge ko sila. Pero nagtatanong lang naman sila kung magkano yung bike ko. Ang isa pang halimbawa na real life story, na-upload ko na rin to sa TikTok, yung tungkol sa ghost bike. Ito yung mga puting bisikleta na nilalagay sa kung saan may namatay na siklista. Yung popular na ghost bike dito sa Pilipinas ay yung ininstall para kay Mark Vincent Garalde. Isa siyang siklistang pinatay ng isang driver dahil sa road rage. Muntik na kasing masagay si Mark Vincent Garalde. At nung nasa Picasal Street sila sa Maynila, nagpang-abot sila. Nagsapakan at nagkaayos din eventually. Pero hindi napigilan ng murderer na isang dating army reservist ang bumunot ng barel sa kotse. Pinaputokan niya ng 2 beses si Mark Vincent. Isang malawakang paghahanap ang ginawa sa murderer dahil tumakas siya. After a few days, natagpuan ang driver sa Masbate.
In-install yung ghost bike noong 2016 and unfortunately, tinanggal na siya last year. Madami pang mga horror stories ang mga cyclist and most of them are experienced every day sa mga kalsada natin sa Pilipinas. Pwedeng gawa ng bad roads and bad drivers. Madaming nauuwi sa matinding aksidente at yung iba, sa kasamaang palad, buhay yung nagiging kapalit. Mga horror stories na hindi sana nangyari at nakikwento kung may maayos tayong bike infrastructure, proper roads, and road etiquette. Salamat nga pala sa mga nagsuggest na ilagay ko yung ilang horror story sa Tambike session. Salamat sa mga TikTok followers ko na pinupush akong gawing podcast episode yung mga horror stories. Sana pakinggan nyo rin yung mga ibang episodes dito. And to all our listeners, thank you very much for sticking until the end. Magsama-sama ulit tayo at magkwentuhan sa susunod na episode ng Tambike Session.